tatlong bayaning pinupuksa ni General Emilio Aguinaldo, ang unang naging presidente ng Pilipinas. Bakit kaya niya ito ginawa? Para ba sa bayan o para sa kapangyarihan? Tara, alamin natin ang history. Bago ang lahat, kung mahilig kayo sa ganitong topic at iba pang history, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel. Padilla Soto. Ipinag-utos ni General Emilio Aguinaldo ang pagpapakitil kay General Antonio Luna at ang Supremo na si Andres Bonifacio at ang kapatid nito si Procopio. Ipinag-utos din di umano ni General Emilio Aguinaldo ang pagpapakitil kay Feliciano Auguston, ang orihinal na nagdisenyo ng watawat ng Pilipinas. Maraming mga anekdota ang naisulat tungkol sa insidenteng yun at ang kwento ng paglilitis at eksekusyon ni Bonifacio ay kilala. Ngunit ang ilang mga detalye na hindi malinaw. Bakit nga ba umantong sila? Isang ang kanilang ginawa ay nagpapat sa isang convention sa convention ng Bonifacio na ang paksyon ng Magdalo ay pinaobra ang direksyon upang karamihan ng gabinete ang pagkiwang. Galing kay Bonifacio ay nag-walk out at idineklarang null and void ang resulta ng botohan sa convention kasama ang 44 na general ng Acta de Tejeros na pumirma sa dokumento. Sa kabilang banda, ikinagulat naman ni Aguinaldo na nanalo siya sa eleksyon ng pagka-presidente ngayong busy siya sa silang nang mabalitaan ang resulta. Puno ng tensyon ang magkabilang partido ilang sandali matapos ang Tejeros Convention. Nagtungo sa naig si Bonifacio at ang 40 iba pang general. Kabilang na ang ilang tauhan ni Aguinaldo upang higit pang batikusin ang resulta ng botohan. Lumikha ito ng kasunduang militar sa bayan ng Naik. Yan, Dineklara kita ko nila yan. na lahat ng pwersang militar ay pinagsama sa ilalim ni Pio del Pilar o mahaharap sa pagtataksil. Nang mabalitaan ito, ay pumunta ng naig si Aguinaldo at nagpalipas muna ng kaunting panahon bago kumilos upang hindi maalarma ang mga taga-suporta ni Bonifacio. Sa panahon ito ay nasa indang ang kampo ni Bonifacio kasama ang 1,000 tauhan habang nakikipagkomunikasyon kay Emilio Jacinto at Julio Nakpil para sa planong opensiba sa Laguna. Ngunit, hindi na ihatid ng mensahero ni Bonifacio na si Antonio Guevara ang liham sa dalawa at sa halip ay nanatili lamang sa indang habang naghihintay ang Supremo sa isang liham na hindi kailanman darating. X. Samantala, si Aguinaldo ay nagpapalakas ng kanyang power base sa Cavite gamit ang paratang na ipinag-utos daw ni Bonifacio ang pagpapasunog ng isang nayon at simbahan sa indang. Napagdesisyonan niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan bilang presidente at ipinadala si Agapito Bonzong at Jose Ignacio Tawa upang dakpin si Bonifacio. Malugod na tinanggap ni Bonifacio ang dalawa, ngunit inatake siya ng mga ito. Ngunit sa kabila nito, ay inutusan ni Bonifacio ang kanyang mga tauhan na huwag umatake dahil ayaw niyang labanan ang kapwa niya Tagalog. Pero walang nagawa ito. Pinaputukan siya ni Bonzon at tinamaan sa braso. Sinaksak naman siya sa leeg ni Tawa. Ang kapatid niyang si Siriacaw ay nakitil sa pamamaril. Si Procopio naman ay binugbog at ang kanyang asawa na si Gregoria de Jesus ay hinatid ni Bonzon. Isang paglilitis laban kay Bonifacio ang isinagawa. Nilitis ng mga huradong kaibigan ni Aguinaldo at dinipensahan ng isang abogado na itineklara ang kanyang pagkakasala. Tiyak na ang hatol kay Bonifacio. Hindi pinayagang makaharap niya ang witness na nagsasabing nakipagsabuatan siya sa kadahilan ng patay na di umano ang witness na ito. Lingid sa kaalaman niya, ang witness ay naroroon sa paglilitis. Sa huli, napatunayang nagkasala si Bonifacio ng pagkataksil. Ngunit dahil ayaw ni Aguinaldo na magalit ang sinumang taga-suporta ni Bonifacio,
at hindi naman banta sa kanya kung ito ay buhay. Binago niya ang kanyang sentensya at pinatapo na lamang si Bonifacio. Dinala si Procopio at Andres sa bundok ng Margondon, malapit sa Mount Nagpatong at Mount Buntis. Si Andres ay lulan ng isang duyan habang nanginginig sa mga suga at nauubusan ng dugo. Itinumba sila ni Lazaro Macapagal, ninuno ng mag-amang Diyos Dado Macapagal at Gloria Macapagal Arroyo. Binasa ni Lazaro Macapagal ang sulat bago ipataw ang sentensya sa kanila. Maraming bersyon ang kwento na ito. Una, tumalikod muna si Lazaro bago ipinabaril si Procopio at Andres sa mga tauhan niya. Pangalawa, unang binaril si Procopio at sinubukang tumakbo ng Supremo. Ngunit hinabol siya ni Lazaro, inabutan at binaril. Pangatlo, ay galing sa mga kasama ni Lazaro na ikinuwento kay Guillermo Masangkay. Unang binaril si Procopio at si Andres na hindi na makatayo ng ayos ay tinatanda lamang upang makatipid ng bala. Inilibing ang magkapatid sa mababaw na hukay sa bundok ng Marugutong. Ang pagkitin kay General Antonio Luna. Ika-4 ng Hulyo 1899, inimbitahan ni General Emilio Aguinaldo si General Antonio Luna para sa isang konseho ng gyera sa Cabanatuan, Nueva Ecija. 1899. Dumating si Antonio Luna ika-5 ng Hunyo 1899 kasama ang 25 sundalo at 2 aide-camp niya na si Colonel Francisco Roman at Kapitan Eduardo Busca. Nang dumating sa headquarters ni Aguinaldo ay sinalubong lamang siya sa hagdan ng isang junior officer na sinabing wala doon si Aguinaldo. Nagalit si Luna at nang aktong aalis ay inatake si Luna ng isang sarhento na nagtatago lamang sa likod ng pintuan gamit ang isang buhok. Maya-maya ay napagtanto ni General Luna na siya ay napapaligiran at nakita niya ang sarili na nasa parehong sitwasyon gaya ni Andres Bonifacio 3 taon nang nakakaraan. Inilabas niya ang kanyang revolver upang ipagtanggol ang sarili. Tinangkapang iligtas ni Colonel Roman at Kapitan Rosca si General Luna, ngunit sila ay pinaputokan din. Nakitil si Roman, habang si Rosca ay tinamaan sa hita at nakapagtago sa simbahan. Marami mang natamong sugat ay nakapunta pa ng plaza si Luna, kung saan kinumpronta siya ng mga officers na iniwan ni Aguinaldo upang siya ay arestuhin sa anumang paraan. Ngunit napagtanto nila na kapag si Luna ay naaresto ng buhay, ay magiging kahiya-hiya ito kay Aguinaldo at inutosan nito na paputukan si Luna. Mga duwag, mga mapatay tao, nakasarado ang kamao na tila nakikibaka sa mga taksil. Pinatumbakan ng sunod-sunod na putok at nasawi ang isa sa pinakamatapang na general ng Himang Sikat. Napaulat na dumungaw sa bintana ang isang matandang babae at tinanong, "Nagalaw pa ba iyan?" Siya raw ang ina ni Aguinaldo na si Trinidad. Ang pagkitil kay Feliciano Locson, ang orihinal na nagdisenyo ng watawat ng Pilipinas. Ayon sa akwentes o notes ni Julio Nakpil, hindi si Aguinaldo ang nagdisenyo ng ating watawat, kundi si Feliciano Locson. Pati si Julio Nakpil ay gustong patahimikin ni Aguinaldo dahil sa kanyang pagtatapat sa kanyang mga notes at mahigpit nitong bilin ay ipalimbag o ipaprint ang kanyang mga akwentes pagkamatay niya. Batay naman sa naging pag-aaral ni Dr. Luis Camara Terry, ang dating Pangulo ng Philippine Historical Association, sa kanyang aklat na Bantayog ni Inang Bayan. Nang hindi sumuko si Locson at hindi din sumunod sa kasunduang biyak na bato, bagkus pinagpatuloy niya ang laban na sinimulan ng Katipunan. Walang iba kundi ang nilimithing kalayaan. Bumalik siya sa Caloocan at nagpunta ng salakay sa Maynila noong Marso 1898. Nabigo ang plano at halos nasawi ang mga alagad niya. Tumakas siya sa Laguna. Pinadukot siya
ni Pedro Paterno kay General Pio del Pilar sa Laguna. Pagkatapos humingi ng ransom sa asawa ni Luzon, ang pobreng asawa niya ay nagbenta ng ari-arian dahil nasa 1,000 ang hiningi. Sinulatan nito ang asawa ni Aguinaldo upang humingi ng saklolo, subalit sarado ang pintuan ng awa para sa kanila. Ilang araw ang lumipas pagkakuha ng pera. Pinapuksa si Feliciano Hocson at natagpo ang walang buhay sa Mandaluyong. Ika-4 ng Mayo, 1898. Ayon sa note ni Julio Nactil na pinamagatang A Fuentes Adicionales para la Revolución Filipina por Teodoro M. Calao o mga karagdagang tala para sa Philippine Revolution ni Teodoro M. Calao. Nakasaad dito ang mga nagaganap sa kanilang medianoche at ilang makasaysayang kaganapan sa Pilipinas tulad ng pag-atake nila Andres Bonifacio sa San Mateo. Ang mga kaganapan ng kitidin si General Antonio Luna na habang nakahiga sa lupa ay dumungaw ang ina ni Emilio Aguinaldo at tinanong kung humihinga pa ba? At may mga nakasaksi nito. Bandera. Feliciano Hocson es el autor del diseño de la bandera filipina y los que digan la contrario serán unas mentirosas y usurpadores. Na ang ibig sabihin ay si Feliciano Hocson ang may akda ng disenyo ng watawat ng Pilipinas at ang nagsasabing hindi ay isang nagsisinungaling at usurper. Hanggang dito na lang. Ano kayang sitwasyon ng ating bayan? Question Hindi mark. pinatahimik ang tatlong ito. I-comment lamang sa ibaba ang inyong opinion. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at pindutin na rin ang notification bell. The history